no? Na kilalang kaalyado po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano po? Ito po'y patungkol ho sa kumakalat na balita po ngayon, ano, mga kabida, na meron hong magfa-file po ng impeachment complaint, ano, laban ho kay Pangulong Marcos sa pagbalik ho ng mga mababatas po mga kabida, no, ngayong January 26. Okay? Ito kasing si Congressman Erice, ano, ipinakaba kasi niya mga kabida, ito hong mga kongresista na kaalyado po ng Malacanang. Kaya dali-dali ho, ito hong si Congressman Adjong po, nag-react kaagad po mga kabida, no? At sinabi pa po dito ni Congressman Adjong, ano, base sa article po ng Ang Balita ngayon, ano po, mga kabida, no? Hindi dapat gamiting political tool ang impeachment. Yun yung sinabi po niya eh. Hindi ho dapat gamiting political tool ang impeachment, ano? Okay? Sabi pa niya dito, okay? Ayon kay Adjong, ang impeachment ay hindi isang taktika sa politika, kundi isang seryoso at sagradong mekanismong konstitusyonal na dapat gamitin lamang kapag may malinaw at mapapatunayang paglabag. Ayon. Yun ang sinabi ni Adjong ha. Ibabalik ko po sa kanya yung kanyang mga sinabi. Sinabi niya una dito, mga kabida, hindi dapat gamiting political tool ang impeachment. Pero anong ginawa po nila kay Vice President Sara Duterte, ano? 'Di ba? Ginawa nilang political tool ito, okay, para i-prosecute, para i-persecute po mga kabida, no? Ito hong si VP Sara, 'di ba? Oh, buti na lang hindi ho natuloy yung impeachment complaint po niya, no? Mga kabida, okay? Nung nakarang taon. Kasi sinupalpal po ng Korte Suprema po yun eh. Ano? Dahil unconstitutional daw, mga kabida, no? Pero meron pong nakaambang impeachment against the Vice President, posible sa susunod na buwan, ano, mga kabida. Okay? Pero okay lang po yun. Nakahanda po ang Vice Presidente po doon, ano, mga kabida. Pero hindi ko lang po magets yung sinabi po ni Congressman Adjong, ginamit po niya ito hong katagang hindi dapat gamiting political tool ang impeachment. Pero ang ginawa po nila sa Vice Presidente po mga kabida, ginamit po nilang political tool ito, ano, para i-harass ito hong Vice Presidente. Ito pa po yung sinabi niya, no, yung binanggit ko po kanina, mga kabida, ano po. Okay? Ayon kay Adjong, ang impeachment ay hindi isang taktika sa politika, kundi isang seryoso at sagradong mekanismong konstitusyonal na dapat gamitin lamang kapag may malinaw at mapapatunayang paglabag. Ibabalik ko na naman po sa kanya. Ito, mga kabida, no? Ang tanong ko po, yung pag-file ho ninyo ng impeachment against the Vice President, may napatunayan ba kayo? Okay? Na meron hong paglabag si Vice President Sara Duterte? Eh mismo ang COA po, ano, ang Commission on Audit po nagsabi na wala hong nilabag si Vice President Sara Duterte, ano? Okay? Kompleto yung kanya hong mga materials na ipinadala po sa Commission on Audit, ano, mga kabida, bilang support doon ho sa paggamit po niya ng confidential funds. Alright? Pati yung ginamit po ng mga pangalan, ano, yung mga aliases po, okay, na ginamit ho sa justification po doon ho sa paggamit ho ng confidential funds ng Vice Presidente. Pinagdiskitahan po ninyo, ano, yung mga Mary Grace Piatos, yung mga cheese curls, mga kabida, ano, eh, hindi po nila alam na ito po ay aliases lang po yon, ano, kasi po, the term confidential funds is confidential in nature yon, ano, mga kabida. At itong paggamit ho ng mga aliases, ano, mga kabida, ay karaniwang ginagamit po yan, ano, sa intelligence. Di ba? Malinaw naman po yung sinabi po ng ilang mga intelligence officers eh, ano, na normal lang po yan na gumagamit po ng mga aliases kasi po ayaw ho nilang masunog yung mga beneficiaries ho, ano, ng pondo na yon, mga kabida. Pero iginiit pa rin, ano, ng mga mambabatas na meron hong paglabag ito hong si Vice President Sara Duterte, ano.
hindi naman po ang Kongreso po mga kabida, no? Ang tamang ahensya po ng gobyerno na magsasabi ho na ang isang government official, okay, sa paggamit po niya ng pondo po ng bayan, meron po siyang nilabag. Alright? Ang Commission on Audit mismo, hindi po ang Kongreso. Pero ang ginawa po nila mga kabida, no? Okay? Ginamit po nila ang impeachment bilang political tool. Tapos sasabihin po ngayon ni Congressman Adjong na ito hong nakaambang impeachment against the president ay hindi ho dapat ginagamit po ito bilang political tool. Okay? Meron ba tayong double standard ho dito, mga kabida? Di ba? Oh, ito pa. Okay? Hindi kailanman dapat gamitin ang impeachment bilang political tool. Umiiral ito para sa mga mabibigat at mapapatunayang paglabag, hindi para lumikha ng ingay. Oh, hindi naman po ito ingay eh. Kung totoo man po mga kabida na meron pong isasampang impeachment complaint against the president, okay? Sabi po ni Congressman Erice, may basihan eh. Betrayal of public trust. Now, isa-isahin po natin yung mga posibilidad po, napasok ko doon sa betrayal of public trust, laban ho sa presidente po ng Pilipinas. Okay, unang-una po, yung pagkuha po mga kabida ng gobyerno sa pera po ng PhilHealth, inilipat po niya mga kabida, doon ho sa National Treasury, may imprimatur yon mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. O hindi ba yon makukonsiderang betrayal of public trust, mga kabida? Kasi po, sinabi po ng Korte Suprema na labag po sa konstitusyon yon. Alright? Unconstitutional po yon, mga kabida. Kaya ipinag-utos po ng Korte Suprema na ibalik kaagad yung pera Yung 60 billion pesos po, na inilipat po ng gobyerno mula sa coffers po ng PhilHealth papuntang National Treasury, mga kabida. Diba? Pangalawa po, yung aligasyon po ni Amy Marcos po mga kabida, kapatid mismo ng Pangulo, na mismo ang Pangulo ay gumagamit po ng illegal na droga. Hindi ba yon betrayal of public trust, mga kabida, Oh. Okay. Iba yung aligasyon na pwede ho nating ipuprove po mga kabida sa pamamagitan po ng trial kaysa doon ho sa napapatunayan po natin, mga kabida. Mangyayari lang yung mapapatunayan po natin, mangyayari lang po yung napapatunayan po natin pag mismo ang korte pag mismo ang korte ang nagsasabi, pag mismo ang korte ang magsabi, pag mismo meron po at iba po yung napapatunayan natin kasi po after the hearing